Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ay naku mga kababayan, nakakaiyak talagang panoorin ang nangyari kahapon sa Cebu. Ganyan kamahal ng mga Pilipino, ganyan kamahal ng buong Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala kang ibang makikita ang naging presidente na hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga Pilipino. Kahit sa kasalukuyang administrasyon, hindi mo makikita ang ganyang klase ng pagmamahal ng tao, ng Pilipino sa nag-iisang FPRRD. Isa rin lang yan na patunay na ang Cebu ay solid Duterte. Kaya sa mga taga Cebu, sa mga Cebuano, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa mga Duterte. Tapos sasabihin ng iba, nilangaw daw itong ginanap na indignation rally. 'Di ba? Papakita nila yung umpisa ng event kung saan wala raw katao-tao. No, kitang-kita nyo, napakarami. Partida, no? Wala pa yang ayuda. Hindi pa yan ikinulong. Yan lahat sigurado kusang loob yan ng taong bayan. At ang isa sa mga talagang nakakatuwa sa Cebuano ay yung event ay talagang hinintay nila kahit na ang oras ay alas 12 na. Kasi medyo na late na rin dumating si FPRRD. Around parang 11 to 12 na ganyan. Pero nananatili pa rin silang nandun hanggang sa matapos ang event, hanggang sa dumating ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganyan ka-solid ang Cebuano, no? Kaya maraming salamat Cebu. Sayang wala kami dyan. At dito muna kami sa Metro Manila, nag-aabang din. So thank you so much sa inyong pagsuporta sa ating mga tunay na naglingkod sa bayan. Mabuhay kayo, Cebu. Maraming salamat. Grabe ang inyong pagmamahal. Grabe ang inyong suporta. Solido ang inyong pagkakaisa. Salamat Cebu. Grabe, nakakaiyak talaga yung nangyaring indignation rally na ito dito. Salamat Cebu. Mga kapatid, nandito tayo dahil may kanya-kanya tayong dala-dalang pagsubok.
Nandito tayo dahil biktima tayo ng mga pangako. Mga pangakong ating pinagkatiwalaan na maglingkod sa atin. Ama, salamat po dahil ang mga kapatid po namin dito ngayon ay hindi po nyo. Pinagsama-sama nyo kami dahil alam nyo po ang sitwasyon ng bayang ito. Watak-watak, kanya-kanya, at higit sa lahat, ang pagtalikod ng mga lingkod ng bayan. Ito po ay itinakda talaga ngayong gabing ito. Hindi po kakayanin ni Senador Marcoleta ang labang ito dahil napakalubha ng kalagayan ng bayan natin. Ito po ang ibinigay sa atin ni Ama na ang oras na ito, oras ng pagkakaisa at pagmamahal. Mapalad pa tayo na nandito ngayon kaysa mga kamag-anak at mga kapatid natin nasa iba't ibang lugar. Ang inaasahan natin na gagabay, tutulong sa ating pangangailangan. Ilang ulit na tayong nabigo. Hindi ho pahuli na itama natin ang ating pagkakamali. Ang pagkakamaling ito, tayo ngayon ang nagbabayad at nagsasakripisyo. Pero higit na masasaktan ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon. Kayo ho ba naniniwala na kaya nandito kayo dahil may misyon ibinigay sa inyo ang Ama natin? Naniniwala ho ang salapi ng bayang iyan, tayong lahat ay nagbibigay ng pondo sa bayang ito. Wala ka mang trabaho, hindi ka man nagbabayad ng income tax, pero ang lahat ng produkto na binibili mo, mayroong tinatawag yang VAT. At binabayaran niyo po yan. Ito pong gabing ito ay isang himala. Himala dahil meron na hong pinagkatiwalaan na ibababa sa atin. Pero isa po ang tanong ko sa inyo. Pero bago nyo sagutin yan, pwede ho ba pasalamatan nyo ang ating mga kapatid sa inyong mga tabi? Sabihin nyo, maraming salamat at nandito kayo ngayon, may linaw na, may liwanag na ang bayan natin. Sabihin niyo po sa mga katabi nyo,
Dahil gaya ng sinabi ko, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin tulungan ang taong pag pinagkatiwalaan, isinugo sa atin ni Ama. Kaya mga kapatid, uulitin ko, hindi lahat ay tinawag kayong gabing ito. Kayo lang ang pinagkatiwalaan na magtutulong-tulong para sagipin ang bayang ito at ang ating taong bayan. Yung ating pagkakamali noon, itatama na natin ngayon. Hindi na kami magpapabudol pa. Kahit hindi kami bigyan ng pera ng bayan, lalaban na kami para sa kinabukasan ng mahal namin sa buhay. Kahit na walang ayuda, sabi ni ate. Kahit walang arts. Kahit walang akap. Pero may kinabukasan tayo. Ulitin ko po. Ama, maraming salamat. At hinipo mo ang aming mga kapatid na nandito ngayon na nagbibigay liwanag. Liwanag sa kinabukasan ng lahi ng bansang ito. Willing ba kayong magsakripisyo? Willing ba kayo na magtiis sa tukso ng mga salapi? Kaya po, mapalad po tayo ngayon. Dahil tayo ho ang magsisimula ng pagbabago. Paniniwala ho ba kayo na tayo ang magsisimula ng pagbabago ng bayang ito? At huwag ho tayong mag-alala. May sinugo na. May pinili na. May integridad. May kredibilidad. May tapang, may puso. Hindi man artista, totoong tao na maglilingkod sa mga bayan na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Uhaw daw. Tama, uhaw tayo sa kalinga at pagmamahal ng taong ating pinagkatiwalaan. Biyaya ho, kasama natin si Ama, binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Yan po ay isang hudyat. Hudyat ng pagbabago. Mga kapatid, nasa atin na, nasa ating pagmamalasakit at pagmamahal na matubos natin ang bansang ito, ang bayang ito sa mga taong walang kabusugan.
sa mga taong hindi makatao. Simula po sa gabing ito, nasa atin ang pagbabago. Naniniwala ho ba kayo na pinili tayo ni Ama sa itaas na magsama-sama dito? Dahil may misyon tayo para sa bayan natin at sa ating mga kababayan. Tulungan po natin ang taong wala na hong iba kung hindi ang ating senador, Senador Rodante Marcoleta. Willing kayo na maging bantay ni Senador Marcoleta? Willing kayo na ipagsabi sa mga kamag-anak ninyo sa probinsya ninyo na may tao na pinili para sakipin ang ating bansa, sakipin